Magandang araw po. Balik po tayo ngayon sa marker hunting kung saan may rivers po dito nga malaki. Una, meron tayo nakita dito na butas or mga bato na nakatumpok. Ngunit meron kaya ito indication sa atin treasure marking hunting ngayong araw. Doon sa unahan ay mayroon parang nakita tayo na pyramids. Wow! Ang tawag doon ay entrance. Bago tayo magpapatuloy, shout out po sa lahat ng mga subscribers, viewers na manonood. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Dito sa isang lugar ay mayroon tayo ngayon naispatan na ito kulay ng natural golds, minerals sa ilalim ng lupa. Ngunit mayroon dito bato na nag-iisa. Posible nga ginamit ito nila pagbaunan. Ngunit dito ay mayroon letter C nga marami ito indication. Isa itong treasure markers or deposit dito sa isang lugar kung saan ay malapit lang dito. Possible na ito ay man-made. Ngunit itong sa harapan ng letter C ay may semento na doon sa unahan sa tapat ay mayroon pyramids. Yun yung dalawa nga nagkaharap. Ngunit dito yung man-made entrance nga letter C. Ngunit dito tayo sa unahan ay mayroon tayo itong dalawang pyramids ay nakakaagaw pansin na posible sinadya ito ng mga GIA. Dito sa left side, itong malalaking bato ay mayroon siyang mga shape or hugis na mga heart, parang siyang pyramids. At dito naman sa gilid, itong bato hindi kalakihan, pero hindi basta-basta ito madadala ng tao dahil malaki. Ay mayroon siya ditong holes na para siyang mata or excellent nga lagi ang sinasabi na involved na mata ng lawin. O kung identify natin ito maigi, ay meron siyang arrow na to the right na may tinitingnan sa isang lugar. Pero baka nagalaw na ito ng mga tao dito sa paligid or mga dumadaan. Ngunit ang markers ay hindi nagbabago. Kahit man nila ito galawin or madala sa baha, ay nandiyan pa rin nakamarkers or nakasign. Gumulong man ay hindi pa rin mabubura. Hinyo ang pagkagawa ng mga GIA sa deposit na dito sa kanyang tinuturo sa left side. Kung makikita natin, itong mga nakatumbok na bato or nakatumpok ay may indication ito na parang sinadya ng tao na para po siya man-made ang pagkagawa. Doon sa unahan yung bilog, ay dito naman sa tapat ay itong naka-triangulation nga mayroon para siyang crocodile sa gitna na maliit, mga ka-discover. Ayan, na para diyan siya nangingitlog. So dito, ayan ay nakapagtataka, ay mayroon red heart na matulis. Malaki po ito at hindi mahuhukay dahil nakabaon. Na ang ibig sabihin nito na nakatumpok na bato ay protection or markers or indication dito sa isang lugar na palatandaan. Pag makita po natin ito, mga ka-discover, ay lalo na ito ay man-made po ito.
nga doon sa unahan mayroon malaking square or rectangle stone nga mayroon siya bilog or malaking tamago. Ngunit dito sa mga bato ay naiiba itong mga formation dito ng rock or stone or bato na kung titingnan ninyo maigi ay naka-formation siya ng paiba-iba ang kanyang direksyon. Dito sa isang tumpok na ito ay ito ang prospect target dahil nga kung titingnan naman natin maigi ay iba ang formation na may indication dito sa deposit. Dito may nakita tayo na goldstone. Atin ngayon ito lalapitan na kung ano ito. Oops. Mayroon konting tubig. Submerged. Wow. Goldstone. Nakalkal siguro ito sa baha or nakamot. Ngunit nang atin suriin nakapagtataka na para siyang hugis ulo ng il or igat sa ilog. Nga isa itong indication na possible nga markers po ito or sign nga inilagay. Ngunit nakita na lang natin ito dahil nga sa pagbabaha nga dumadaan ay accidentally ito nakita natin na mga markers. Na kung titingnan naman natin itong bilog at saka itong rectangle ay possible na may laman to mga ka-discover na iba ang kanyang formation ng mga kanyang kalagayan sa bato. Nga sa ilalim siya nakalagay or isiniksik nga possible nga malalim ito, nahukay lang ng kalikasan na tubig. Kaya nadaanan natin na hindi sinasadya at nakita. Ngunit ito ay isang prospect target mismo under mga ka-discover. Kung atin i-analyze ay hindi basta-basta ito mahukay dahil nga sa water trap ay magasto dito ang operation. Kaya ito nakita lang natin at bahala na po dito ang sino man may gusto. Dahil sa gilid po ito ng ilog, mga ka-discover. Itong rectangle ay kung titingnan natin maigi doon sa unahan may mga bilog. Ang ganda ng formation at naiiba. So marami po salamat sa panonood. Hanggang dito na lang si Green Discovery. At sa susunod naman muli na atin makikita at matatagpuan sa mahabang paglalakbay, huwag makalimot po mag-subscribe sa atin channel Green Discovery. God bless po sa lahat at bye-bye sa muli nating pagbabalik. Wow, ibang klaseng itong hugis ng bato na ating natagpuan.